umaga, ang kulit-kulit na. Kasi gusto nila sila'y pinapansin. Pagdating sa spiritual na buhay, huwag kayong mahiya. Kagaya nga ng sinasabi kanina pa, andito kayo hindi dahil sa tao, nandito kayo dahil ang Diyos ang pinunta natin pare-pareho. Itong gawain nito, the voice of Jesus Christ, pinamamahalaan ito ng banal na Espiritu. Ako lamang ay nautusan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ako lamang ay nabigyan ng tungkulin na tumayo dito. At syempre, bilang nautusan ka, ay meron kang tungkulin na pamahalaan ng maayos. Kaya, sakop po kayong lahat. Pero ganoon pa man, pare-pareho tayo. Okay? Kayo man din ay tinawag ng Diyos at may tungkulin din kayong pamahalaan ng inyong mga sarili. Kaya kung kayo'y naaralan na ng banal na salita ng Diyos, at tumanggap na kayo sa Diyos, nagsisi na kayo, ba kayo ay meron ng obligasyon sa inyong mga sarili pagdating sa spiritual. Kaya kung kayo magkasala, hindi ko na yun sagot. Kayo na ang mananagot sa Diyos niyan. At kung kayo maparusahan, kayo lang ang parusahan, hindi ako. Tama ba? At kanya-kanya tayo. So, doon sa mga nagkasala ng mga nagdaang araw, bagamat nakarinig na ng words of God, observe nyo yan. Dahil kung ano ang inyong ginawa, ay merong palit yan. Merong balik yan. No? Napansin ninyo, tuloy-tuloy na tayo. Pagkat ang Holy Spirit nga, ang siyang nakatayo rito. So, hindi na ako magpe-pray. Wala nang opening prayer. Kanina pa kasi nag-umpisa. Ha? Doon sa mga hindi nakaabot kanina pa nag-umpisa. Kasi saan man may dalawa-tatlo na nagkakatipon, naroon ang Diyos sa kalagitnaan. Naroon si Jesucristo. Sabi niya, saan man may dalawa-tatlo nagkakatipon sa aking pangalan, kaninong pangalan? Kay Jesus Christ. Naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya kung pupunta kayo rito, dalawa, kasama ako, isa ka, dalawa tayo, nandito ang Holy Spirit. Amen? Dahil ang pinunta natin dito ay isang pangalan, pangalan ni Jesus Christ. Jesus Christ, God the Son, God the Father, Yahweh. Meron kang isang Holy Spirit. Hindi kompleto yan kung wala ang banal na Espiritu. Amen? At ang gumaganap sa atin ngayon ay ang banal na Espiritu sa ngalan ni Jesucristo mula sa Ama kay Yahweh. Amen? Amen. Kaya maliwanag, Father, Son, and Holy Spirit in one God. Iisa ang Diyos natin sa sasamba. So, nandito tayo, wala ditong ipinamimigay na pamasko. Pero may magbibigay dito at tatanggapin natin siya. Yung mismo nagbibigay ng pamasko ang tatanggapin natin. Amen? Amen. Kaya may Pasko dahil kay Jesucristo. Kaya sila-celebrate natin ang Pasko. Ano? So doon sa mga magsa-celebrate ng Pasko, celebrate nilang yan. Ha? Galing sa puso ang celebration. Ha? Hindi lang yung ipapasok sa bibig ang Pasko. So, tingnan ulit. Sige, sundin niyo ako. Kasi mamaya baka atakihin kayo. Ha? Ang makina, di ba? Ang makinang bangka, motor. Anong gagawin dyan? Ihahatakin yung lubid. Tama ba ako? Bago siya? Kung ilang hatak pa siya bago siya magdadiretso ng takbo. Tama ba? Kayo, ilang hatak ang gagawin sa inyo ng Holy Spirit bago kayo magtuloy-tuloy sa Kanya? Ilan? Anong isa? Ha? Ilan? Anong inyo si Grace kung ilang beses siyang hinatak ng Holy Spirit? Hindi na niya masabi. Kasi sa bawat hatak sa Kanya ay mahatak din ang kaaway. Ha? Ganun pa man, God is good all the time. Amen. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Napakaraming salita ito. Kapag binasa ng tao ay sasabog. Kaya ang ginagawa ng Holy Spirit ngayon ay kung ano ang kailangan nyo, yun ang isusupply sa inyo. Halimbawa, gusto mo ng Milo at binigyan ka ng kape. Conflict, hindi ba? Gusto mo ng Milo ayaw mo ng kape. Kaya dito sa loob ng kwartong ito, kung ano ang kailangan ng mga uma-attend yun ang tatanggapin niya. Amen. Hindi yung kung ano ang ihahanda
noong preacher, o noong leader, o noong lingkod ng Diyos, yun ang pakinggan mo. Kasi yun ang inihanda niya. But dito, kung ano ang kailangan ninyo, matatanggap mo. Dahil ang Holy Spirit ay alam kahit ano. Dito, sasabihin ko sa inyo, kung kayo'y broken-hearted, dito, susuplayan ng Diyos ang mga pusong yan. Sasabihin ko sa inyo, kung kayo dito ay sinaktan ng kahit na sino. Tapos yan, ngayon din. Tatapusin ng Diyos yan. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi nananakit ng taong nagmamahal sa Kanya. Amen? Amen. Pero kapag ang tao nagmahal, yung mismo pang nagmamahal at minamahal niya, mananakit sa Kanya. Amen? Sa Diyos, mahalin mo ang Diyos. Sobrang pagmamahal ang ipabalik niya sa iyo. Naranasan niyo na? Kung hindi pa, dito sasabihin ko sa inyo dahil ako naranasan ko. Kaya ang Diyos sa akin ngayon, ipinaglalaban ko. Ang Diyos, kapag minahal mo, sobrang tamis, walang kasing tamis, kahit lagyan mo ng sobrang asukal yan, hindi pa rin mai-compare sa pagmamahal ng Diyos. Gusto ko lang sabihin sa iyo, si Cheche, tira mo, ang ganda na ng mukha, oh. Dati, alam mo, para ako mamamatay ng sarili. Sobrang. Kaya kung hindi ka nakarating ngayon, Bitita kasi tanghali ko, nagising. wait lang ha, kinig kayo. Gusto kong ayusin ang faith niyo. Kasi ganito yan, alam nyo ba? Alam nyo ba? Ako nakatayo dito, espiritual ang hawak ko. Pero gigising pa rin ako ng maaga dahil may gagawin pa ako. Na iba? Hindi ng Biblia ang binubuksan ko. Ang totoo, hindi ko na nga ito nabubuksan. Dahil nandito na siya sa puso. Anong oras ako gumising kanina? 5:30. Ha? Mamaya. Gumawa lang ako ng konti. Nag-share lang din ako ng konti. Gusto ko sabihin sa inyo, pag ang Diyos ang pinag-uusapan, kahit hindi ka matulog magdamag, may lakas ka pa rin. Kaya para sa akin, sasabihin ko ito sa inyo, ha? Kapag Diyos ang pinag-uusapan, nakakasakit talaga ako ng tao. Kapag, sample ko lang sa iyo, nung dumating ka sa akin, hindi mo ako kilala, hindi kita kilala. Dinala ka dito ng Diyos dahil ang Diyos ang tumawag sa iyo para bigyan ng kagalingan ng karamdaman mo. Tapos, tatanghalin ka ng gising. Pagising ka sa inay at sa itay at sa bunso mong kapatid. Dahil mahalaga sa iyo na ang Diyos ay pupuntahan mo dahil naramdaman mo na binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Amen? Amen. Kaya walang rason-rason. Galing Montalban, nauna pa kay Kim. 4, galing Montalban. Pag ang Diyos ang pinag-uusapan, walang dahilan, walang excuse. First commandment, at natutuwa ako kagabi. Nag-text si Verly para itanong sa akin yung topic last Sunday. First, and the most important commandment of God. Si Verly, tinanong ako kagabi. Tanda mo ba kung anong verse, Verly? Sige nga, tayo ka. At memorize mo ba? Hindi, pero sige, sabihin mo kung anong verse. Saang book, sa Bible. Harap ka sa kanila. First commandment, and the most important. Chapter 22, verse. Sige. Tagalogin mo yon. Ano yung unang commandment na yon? Amen. Palakpakan ng Diyos. Uulitin ko ha, para sa mga hindi nakarinig, noong una, pinakamahalagang utos, pinakamahalaga, ibig sabihin may mahalaga. Ha?
may mas mahalaga. Kinig! Dahil maraming importante sa buhay. Importante ang anak, importante ang trabaho, importante ang pagkain, importante ang pera. Pero ito pinaka mahalaga. Pinakamahalagang utos ng Diyos. Kinig kayo dahil ang pinakamahalagang utos ng Diyos ay hindi natin nabibigyang halaga. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip at buong kaluluwa. Nandito tayo para pagsalu-saluhan ang pag-ibig niyo. Gusto niyo ba? Kaya nga sinasabi ko sa mga dati na kasama ko sa gawain ito, Sabado pa lang ay handa na kayo. Pagdating ng linggo, mas handa kayo, handang-handa kayo. Ano? Totoo, marami kami dati. Nag-enjoy sila. Yun nga lang. Kasi parang bakit kasi gano'n, ano? Ang higpit-higpit ng Diyos, di ba? Bakit may higpit ang Diyos? Balikan natin si Eva at si Adan. May higpit ba ang Diyos noon? Napakaluwag, di ba? Lahat ng pagkain doon ay pwede nilang kainin yung bunga, di ba? Isa lang ang hindi pwede. Di ba? Malaya sila doon. Wala nga silang ginawa kasi nilikha si Adan, naka-ready na lahat. Tama ba? Hindi naman siya nagbubungkal ng lupain para sa ikabubuhay niya, di ba? Nandun na, kukunin na lang niya yung mga bungad. Kaya tama ba? Sino ang aware sa Bible? Pero merong isang ipinagbawal. Isa lang naman. Ha? Sa iisang ipinagbawal ng Diyos, hindi pa nasunod. Ngayon, lalo pa kaya makasunod ng tao sa dami-daming ipinagbabawal? Bawal ang sigarilyo. Bawal ang sobrang alak. Bawal ang babae. Kasi naman, isa lang ang babae para sa isang lalaki. Kung merong mga pananampalataya na maraming babae pwede sa isang lalaki, doon yun sa iba. Pero sa atin, bawal ang maraming babae. Kapag may asawa na, bato-bato sa langit. Wala pa namang may asawa dito, isa lang pala. Si Brother Mel. Nung kapanahon na ni Brother Mel, wala pa siya dito. Marami rin. Dahil gwapo naman siya. Diba? Noong hindi pa nalalagas ang buhok niya. Buhok na lang muna. Okay? Huwag na masyado. Sa buhok na lang tayo. Kayo mga kabataan ngayon, kabataan pa lang, kapag nakapag-girlfriend o nakipag-boyfriend, hindi isa, dalawa, tatlo, kasi namimili pa. Pero, committed na. Reserva. Pero, paano mo maibibigay ang buong pagmamahal? Diba? Kaya ang Diyos ay nagbigay ng utos. Pinakamahalaga, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Kayo na magsabi kung kayo ba'y nakakasunod. Kayo na. Dahil alam ng Diyos yan. Kung ang Diyos hindi natin maibigay ang pinakamahalagang utos, paano pa kaya sa tao? Kaya huwag tayong magtataka kung tayong tao hindi natin maibigay sa ating kapwa-tao ang bagay na mahalaga. Dahil kung sa Diyos hindi natin maibigay, sa tao hindi rin natin kayang ibigay. Kaya nga dito'y bawal muna ang relasyones. Bawal. Why? Unahin ang unang utos ng Diyos. Ibigin ng Diyos ang buo munang puso. Ako, dumaan ako sa ganyan. Dalaga ako nun. 24. Nang maramdaman ko ang
pagmamahal ng Diyos, talagang inaakap ko siya kahit di ko makita. Kapag nakahiga ako, tinatawag ko si Jesus Christ at sinasabi kong, I love you. At nang minsan ako'y papuntahin niya sa misyon sa probinsya sa aking mga kapatid, dahil ulilang lubos na ako para lamang magkaroon sila ng peace of mind. Ako ang peacemaker. Ceasefire sila doon. Magkakaroon ng ceasefire. Ha? Kasi ang gulo-gulo nila. Tinawag ako ng mga bunso kong kapatid na babae, ate, uwi ka.